Usapang Kalye covers a wide range of topics including politics, current events, news, cars, food, hidden gems in the metro, the latest trends and fashion, showbiz gossip, and much more. It is your one-stop talk show that discusses anything under the sun. Catch us live every Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. on DWBL 1242. Tara na't makinig. Broadcasting live sa Paragon Tower sa Mandaluyong City, narito na ang Usapang Kalye kasama sina Edison Gotan at Cliff Deluz. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kakalye sa buong mundo, muli kaming rumoronda upang makipagbalitaan, kwentuhan at makipagtalakayan sa inyo. Ako po ang inyong likod, Maria Maguzar, at maya-maya lamang makakasama natin si Kuya Edison. Magandang hapon sa atin mga kakalye. At ngayon may kasama tayong guest. Nako, sino kaya ito? Mamaya makikilala ninyo yan, 1 oras na punong-puno ng kwentuhan at bagong kaalaman. Mapapakinggan sa DWBL 1242, Mega Manila tuwing Sabado 2 p.m. hanggang 3 p.m. At mapapanood din tayo ngayon sa DWBL 1242 Radio Facebook page para sa mga komento at mag-email lamang sa usapangkalye@hubnob.com o magpadala ng SMS sa 0915-7555010. At ilike ang aming Facebook page na Usapang Kalye. At meron din pala kaming YouTube channel na Usapang Kalye. So ayan, wag na nating patagalin pa. Ito na ang ating guest dito sa Usapang Kalye ngayong hapon, Sir Peter Baltazar. Opo, magandang hapon po sa mga nakikinig. Ayan, magandang hapon po, Sir Peter. Pwede niyo po bang kaming kwentuhan kung paano po kayo nagsimula or background niyo po para po mas makilala po tayo na ating mga kausapang kalye? Okay, bali nung una kasi, I'm a BSIT graduate. Opo. Then, napunta ako sa isang production house for a, production house for, ganito rin, for radio rin. Then, after a few years, bumukod na ako at binuo ko na yung recording studio ko, yung Audio Box Recording Studio. Yun. Then, tuloy-tuloy na siya. Then, I'm making some projects then for audio productions, radio, TV, and also for dubbing. Yun. Yung ginagawa ko yun. Opo. So, nasabi niyo po na, ayun nga, nag-transition po kayo galing po sa IT, papunta po sa creatives. Yes po. Yes. Ano po yung nagtulak po sa inyo para po mag-shift po doon po? Bali, yung mga kasama ko nasa creative kasi sila. Then, na-adapt ko yung how they work. Then, yun, tuloy-tuloy na, nagkaroon na ako ng background sa photography, sa audio productions. Then, yun, hanggang sa na-adapt na nung ginagawa ko everyday. Doon po ba sa Audio Box Recording Studio, ano po yung pangunahin nyo pong ginagawa nyo doon? Ang ginagawa ko doon is more on audio productions. Also for TV, radio ads, yung mga ganun. Even yung mga post-production services. Yung mga for dubbing, yung kung kailangan kayo for TVC, kailangan ipaayos or magpagawa. Even jingle, also gumagawa kami ng jingle for some campaigns. Yung mga yan. Para po malaman po ng ating mga kausapang kalye, sa tingin niyo po, ano po yung pinaka-challenging po na aspeto ng trabaho niyo po sa recording studio at paano niyo po ito hinaharap or paano niyo po nasusolusyonan? Actually, yung so far ngayon, nagbabago yung landscape ng audio production ngayon. Lalo sa marketing. So far, medyo challenging siya pero nakakaya naman yung what I'm doing right now. Sa tingin niyo po ba, di ba po, IT po kayo, IT graduate po kayo. Ano sa tingin niyo po yung skills po na naging helpful po sa trabaho niyo po ngayon? Yung nakuha ko yung yung nakuha ko yung skills yung how to catch up. Yes po. How to catch up a solution, then also a fast learner to get up in instant yung learning process. Yun. Hanggang sa ginagawa lang siya everyday.
Ayun nga po. Sa tingin niyo po ba, ano po yung, 'di ba po uso po ngayon, marami pong uso ngayon. Sa tingin niyo po, paano po kayo nakaka-catch up po sa mga trending po ngayon sa music? Right now kasi maraming technicalities ngayon nagbabago yun sa music industry, even sa voiceovers. Yung mga, right now, yung mga nag-inquiry sa akin, they looking for singing, for recording studio for singers. Yes. Pero lalo ko naman siya. Bali, nag-get ko naman yung service nila. Kasi right now, yung mga hindi ganun kagaling kumanta, naayos natin yung mga boses nila. I mean, due auto-tunes, mga ganun process. Bali, nagagawa natin ng paraan para the recording like star. Bale po nasabi niyo na po yung mga singer po na natutulungan niyo po. Sa tingin niyo po, sino po at ano po yung pinaka-memorable po na naranasan niyo po na sa collaboration? So far, natutulungan ko through their campaigns, I think, kasi for their demo. Then, meron pa akong ginawa last time about jingle ng isang movement for their group, sa incoming events nila for the future. Yun. Ayun naman po. Mapunta naman po tayo sa isa niyo pa pong pinagkakaabalahan, which is yung sports photography. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan tungkol dyan sa sports photography? Paano po kayo nagsimula? Bali, nag-start ako for events na. Nag-start ako for toy convention or mga anime convention nag-start. Doon, nag-shoot ako ng portraits during the events. Siyempre, una, shoot ka lang ganun is very, fulfillment siya. Then, sinasama na ako sa mga corporate events. Opo. Then, sa mga car show. Then, by 2013, I shift to sports. Kasi, sinama na ako isang friend for a press conference. Then, doon, diretso na siya. Nagkaroon ako ng gig for press con for NBA. Mga incoming stars na dumating sa Philippines kapag off-seasons. May dumating na NBA player during off-seasons. Like LeBron, before si Stephen Curry pumunta na dito. Wow. Yeah. Then LeBron, he got here for 4 years. 4 times na siya pupunta sa Philippines. Then, last time I got, nag-shoot na ako sa NBA Global Games noong 2013. Then, dire-diretso na siya hanggang nakapasok na ako ng UAP, NCAA, hanggang nakapag-PBA na rin ako until now. Same with Audiobox po. Sa tingin niyo po, ano po yung pinaka-challenging po na naranasan niyo sa sports photography po? Sa sports, kailangan mo makascoop ng talaga ng storya. Di ba po marami po kayo dyan na nagpipicture? So, paano po kayo naka-ano po ba yan? Nakapwesto na po kayo pag po Bali nagpipicture? pa mga ganung press conferences is nakapwesto naman yung mga yon. Mas madaling pausapan yung mga kasama natin sa industriya. Pag sa sports naman, may pwestuhan talaga kaming talagang doon kami pupwesto or may binibigay yung PR na certain location or para mag-shoot sa lugar na yon. Sa tingin niyo po, pag po nakikipag-collaborate po kayo, ano po yung tinitingnan niyo po bago po kayo makipag-collaborate po sa kanila? Within collaborate for sa sports ba? Apo, sa sports. Sa sports kasi may kanya-kanya tayong media outlet kasi doon. Tapos may makasama rin tayong mga media rin na they're asking for photos kung meron tayong sobra, we sell to them in tamang amount lang. Hindi naman mataas or something. Basta may kailangan sila, they asking for it. Or yung mga ibang media outlet, they asking for certain photos na kailangan nila for the game. May ganun. Sa pag-picture niyo po ba, ano po yung mga sa tingin niyo pong may i-recommend niyo po na cameras? Depende sa user kasi. Meron kasing tayong gumagamit ng right now gumagamit ng mirrorless tayo ng mirrorless cameras na sa market. Kaso ang expensive niya pa ngayon. Pero
they need to divert muna sa DSLR's camera muna. Pero okay naman yung mga DSLR ngayon. There are good cameras right now. Ayun mo ngayon. And then sa techniques po, paano po kayo nanatiling updated po? Syempre po, di ba, dati po, iba po yung technique ng pagpipicture nila. Tapos ngayon, iba na din po. So, paano po kayo nagka-catch up po doon? Bali, day-to-day basis kasi na kung kailangan mo talagang mag-aral ng mga techniques na yun, they look for other photos, for references, doon ka nakaka-adapt ng mga bagong shoots. Sa tingin nyo po ba, bilang sports photography po, may time po ba na naisip nyo po na gusto nyo pong mag-picture na kunwari sa models, ganun? Nagdaan ako sa ganong industry. Wow, galing na po kayo doon. Galing ako doon before. Nag-portrait na rin ako before, pero iba talaga ang sports photography talaga. Iba yung fulfillment pag nandun ka within the game. Nandun yung action ng laro eh. Opo. Merong mga certain events na talagang hindi mo ma-anticipate yung meron palang mangyayari kakaiba sa game na yun. Like nung I gave you share about yung FIBA qualifier natin with Australia before, yung nagkaroon ng, what do you mean is, a certain event, nangyari nung event na yun. Nandun ako sa harapan nila. Ay, grabe. So, parang kapag kasi sports photography ka po, di ba, may talagang kapag, kunwari, idol niyo po ba, mahilig po talaga kayo sa mga basketball? Actually, nung bata ako, nanonood lang ko dati ng PBA before. Tsaka Tapos ngayon, nagpipicture na. before, Yes. then nung nagbabasa ako ng dyaryo, ang tinitignan ko yung likod. Yung sports section. Diretso agad doon sa sports. Kasi tumitingin ako ng mga litrato ron, Opo. tsaka yung mga articles na nandun. Yung ibang writer doon, yung binabasa ko lang before ngayon, ay, kilala ko na sila. Sa tingin niyo po ba, sino po yung pinaka-iniidolo niyo po na parang kapag pinicturean niyo, ay, ang ganda ng kuha. Ganun po. Actually, marami sila eh. Particular sa Philippines. Nandyan din naman sila. Minsan, nagagaas ako kung bakit ganun yung litrato nila. Usapan ka na eh. Litrato rin kasi minsan. Pero on that time kasi, we talk about technicality ng litrato na. Paano mo nakuha yun? Bakit ganun? Kasi depende sa action ng player kasi. Yes po. Doon kami nagkakausap. Technicality, critics. Bakit ganun yung luwas? So output, bakit ganun yung kulay? May ganun certain instances. Sa tingin niyo po ba, sino po yung parang, di ba po nasabi niyo po na sa techniques po yung tinitingnan niyo po. Sa iniidolo niyo po, sino po yung pinaka-iniidolo niyo po sa local na nagba-basketball? Sa local, marami. Hindi ko na ma-mention kung sino eh. Kasi we need to unbiased din kasi. Ay, sa bagay po. Kasi we know our job. Pero sa totoo lang, ayaw namin mag-mention kung sino kasi we need to make balance sa mga trabaho namin. Opo. Pero pag usapang FIBA na, syempre, andun yung mga stars natin, Philippine team. Nandun sila lahat. Yun, nakapag-cover na rin pala ako ng FIBA World Cup last year. Wow. So, Last year. ano po yung, pwede niyo po ba kami kwentuhan po sa experience niyo po diyan? Actually, during World Cup, marami kami nakuwang, ito, sabihin ko sa inyo, no World Cup, may certain place, may certain designation na kami, saan kami pupesto. Ayun. Wala nang iba. Doon lang kami pwede mag-shoot with other international photographers na nandun. Ay, grabe. So, sobrang dami niyo pong photographers po doon. Marami. Actually, during the group stage, doon ako natuto how to, susundan mo sila. Kasi maririnig mo yung click ng camera nila eh. Kasi lahat kami doon, nagbo-burst lahat kami doon, maririnig mo talaga yung click ng camera natin. Para kang nakikinig ng arm alert sa likod mo. Tunog yung pag shots ng camera, sobrang dami. Tsaka mga flash. Hindi, bawal ang flash sa Ay, bawal sports. yung flash. Bawal ang flash sa sports. Parang you have tunog nila. Yung click. Burst Yes, mismo ng oo. camera. Sorry. Burst ng camera mismo. Parang ganun naririnig mo talaga kasi mga ganun talaga sila lahat. Maririnig mo talaga sila hanggang sa na-adapt mo yung shot nila. Apo. Tapos ikaw na balang mamili ng tato na gusto mong output. So, doon naman po sa, nasabi niyo po na marami na po kayong napuntahan and na-picturean or na
pag-shootan na Ah. sa basketball Ah. games. Ano po yung mga upcoming projects niyo po sa tingin niyo po? Right now kasi meron ako kami ngayon sa PSBL ngayon. Yung Pelos Pilipinas Basketball League. Meron tayong shoot, meron tayong shoot bukas. Doon. Then opening din tomorrow. Ayun, at syempre, time check tayo mga kakali. Time check, 2:17 p.m. ng hapon. Muli mapapakinggan tayo sa DWBL 1242 Mega Manila tuwing Sabado, 2 p.m. hanggang 3 p.m. At mapapanood din tayo live dito sa DWBL 1242 Radio Facebook page. Para sa mga komento, mag-email lamang sa Usapang Kalye at hubnab.com o magpadala ng SMS sa 0915-7555-010. At syempre, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like at i-follow ang aming Facebook page, Usapang Kalye. At mag-subscribe sa aming YouTube channel na Usapang Kalye. Ayan, binabati ko nga pala si Ma'am Vicky tsaka si Ate Mara. Hello! Ayun, nagbabalik po tayo. So, Sir, Usapang Kalye covers a wide range of topics, including politics, current events, news, cars, food, hidden gems in the metro, the latest trends and fashion, showbiz gossip, and much more. It is your one-stop talk show that discusses anything under the sun. Catch us live every Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. on DWBL 1242. Tara na't makinig. Broadcasting live sa Paragon Tower sa Mandaluyong City. Narito na ang Usapang Kalye kasama sina Edison Gotan at Cliff Deluz. ayan, nagbabalik tayo mga kausapang kalye. Time check 2:19 ng hapon at ngayon, syempre kasama na natin si Kuya Edison. Hello, po. Hello mga kakalyeg, magandang hapon sa inyo, sa lahat na nakikinig sa atin. Siyempre, nandito pa rin tayo, kasama pa rin natin, no? Ang aking kaibigan, no? Matalik na kaibigan na si Peter Baltazar. Ayan, tuloy natin ang kwentuhan kasi kanina habang nasa nakikinig ako, ganda ng kwentuhan nyo eh. Yes po, ang dami ko na pong natutunan bilang sports photography tsaka audiobox. May-ari ng audiobox. Oo. Pero just to add to what yung pinag-usapan niyo kanina. Peter, yung kasi 'di ba syempre ikaw bilang photographer right now, no? Professional photographer. Nagkaroon ka na ba ng time na nag-doubt ka sa sarili mo? Actually, minsan lang pero I need to push through. Kasi kaya pag nag-doubt ka sa sarili mo, pag nawalan ka ng gana kasi yung passion mo to shoot, mawawala yung kasi kailangan mo lang siyang idiretso lang. Move forward lang talaga. Oo, pero sabi mo nga kanina, 'di ba? Parang simula nung pagkabata mo, naging mo na siya, hilig, 'di ba? Pero yung hilig mo ba yan, na-sustain mo or nagkaroon ka ng time na tinigil mo muna siya kasi parang feeling mo hindi mo siya maaabot, 'di ba? Parang syempre tayong mga tao may pangarap tayo, right? Actually, natigil ko siya nung pandemic talaga. Kasi bawal talagang pandemic. Bawal talagang lumabas that time eh. Tsaka bawal talagang, hindi kami makapag-shoot sa labas. Walang sports event eh. Opo. Hindi rin kami makalabas. Meron kami mga kasama nag-shoot pero more on news. Pero nung sports, wala talaga kami trabaho talaga. I see. So, nung time na yon nasa bahay ka lang? Bahay lang talaga. Ano po yung pinagkakaabalahan niyo po doon? Syempre po, namimiss niyo po yung pag-sports photography. Ano po yung pinagkakaabalahan? Yan yung mga time na si FIBA nag-offer ng sport photography. Pero sa mga photographer lang. Pero yung tinuro sa amin yung certain techniques for FIBA standard photography. So, retrato mismo. Meron palang standard. Meron. Paano ba yung standard na to? Can you give us or enlighten us about kasi that? yung mga shots kasi sa FIBA kasi, meron kasi kaming sinusunod na protocol sa litrato. All sa FIBA lang to Kasi, yung mga talagang, yung merong expression sa mukha na player. Yung aggression ng mukha. How yung expressive nung player during the game.
how they express themselves in actions, yung mga reactions ng laro, how they get yung certain litrato na good moments sa game na may mga hindi mo makakalimutan sa story mo na meron ka ng ganung litrato. So, parang kailangan iconic. Yes, oo. Pero paano dinedefine yun? Kailangan, may standard ba sa framing yan? Or Actually, siya eh. Yung tawag namin yung power of anticipation. Hindi mo namin alam kung ano yung mangyayari sa game na yun. Kung ano yung magandang lalabas sa litrato mo na mayroong kang potential na may sample, may winning moment na nung team. Yun yung nakakabangan mo. Pero nakikita mo rin dun yung losing moment ng team tsaka winning moment ng team. So, para maintindihan mo yung mga yan, no? Meron bang training or meron ba yung briefing, handbook or paano niyo malalaman bilang photographer? Kasi 'di ba, maraming photographer eh. Yes Marami. po, sobrang dami. At How can they get in? Paano nila matututunan yung sinasabi mong Actually, yung sports photography, hindi mo siya matututunan sa eskwelahan talaga. Hindi. Through the game mismo. Meron man yan, nag-o-offer ng mga ganyan. Yung mga mass comm students na nag-shoot sa mga college universities. Pero not on actual classroom. Tinuturo yan. Tinuturo lang yung certain setting ng camera. Setting ng camera mismo. Tsaka yung tamang framing during the game. So, kumbaga ikaw as a photographer, no? Kailangan mo sigurong kumuha ng iyong experience. Pero ano ba yan? Qualified ba yan? Let's say, nagsimula ka muna sa larong barangay. Or ano ba? How can you get on board? Kasi, before kasi, unang-una, kung meron talagang, depende sa'yo kung galing ka na, kasi meron kasing mga photographer kasi, nanggagaling sa portraits, lahat. Pero, yung iba kasi, they want to get a, parang, they want a good career in photography. Marami yung nagkakareer sa portraits, oo. Pero sa sports kasi, bibihira lang kami nandun. Bilang sa kamayang sports photography sa Pilipinas. sa tingin niyo po, nasabi niyo po yung pag-sports photography po sa Pilipinas. Sa ating po mga nakikinig na taga-usapang kalye, ano po sa tingin niyo yung pangunahing aspects po na para maging isang matagumpay na sports photography? Unang-una dapat meron kang good eye sa litrato. Marunong kang tumingin ng litrato. Oo. Marunong kang mag-framing ng camera. Marunong kang mag-framing para mo siya kukunan ng maganda. During action game to, o during on actual game. So, dalawa na yan, no? Good eye, proper framing. Ayan, proper ilista niyo framing. na yan sa mga gustong maging sports photographer. Tapos, sa mga na-starters kasi ngayon, wag muna kayong, actually, we encourage right now kasi, we encourage to buy mirrorless right now. Pero, expensive talaga ang mirrorless sa ngayon sa market. Sobra. Mga magkano, at least para magkaroon naman ng idea ating mga kakalye, no? Siyempre, kunyari ako gusto ko magsimula. Oo. Siyempre, lagi nating i-recommend, meron tayong pang beginner na set, di ba? Meron din pang, kapag gumaling ka na, iba na yung gamit mo. So, for example, yung ideal na pangsimula para makapag-practice ka, mga magkano yung mai-invest ng isang tao? Isang photographers, at least meron kang ito naka-basic namin sa sports. Basic to pero starter to. Starter kit, kumbaga. Meron kang starter investing money at least. Panimula at least meron kang at least 50 to 100 pero ma-stretch mo pa naman yun eh. Pero kung sumulang, pero pwede mo siyang pwede mong gamitin yung sumong, pwede mo pang parang i-tight mo pa yung budget mo. Kahit 50 pwede na. Kasi, bakit ko siya ng ginawang 100 kasi, meron kasi certain kliyente na kailangan mo ng worth, right now, second hand lang sa 30 to 35,000 pesos. So, second hand pa yung mabibili mo sa presyo na Ganun. 50 to 100. Pero pag brand new nun, mga magkano yun? Abutin ka lang mga 300 to half a million pesos. 300 to half a Ay, million, grabe. mga kakalye, no? Talagang malaking investment po. Oo, pero para ka rin bumili ng kotse pala. Yes, Pero, ano ba to? Pagbili mo, so, para lang mag-guide sila, no?
sabi nga natin, get experience muna. Mm. So, pwede silang mag-shoot siguro sa mga Photoy conventions, mga ganon, mga anime conventions, magpo-portrait muna sila. Pero Portrait. kung gusto mo talaga may with action, punta ka sa mga barangay sports events, mga barangay liga. Kung gusto mo tuto, at least pwede naman. So, gagawa muna sila ng portfolio. Ayun. Di ba? Yun yung, I think, tamang way, Yun yung no? point ko. So, pag nakagawa ka na ng portfolio, ano ba to? Meron bang organisasyon or meron bang company na nag-hire? Paano ba kayo nahahanap? Kasi di ba, sabi mo nga, konti lang kayo. So, let's say, meron na akong portfolio. Kunyari lang, nakapag-practice na ako and everything. So, ano yung next step? Next step, hanap ka ng kung gusto mo talaga mag-pursue. Kung sample, kung mass comm student ka, pwede ka yung certain school na nag-cater ng sports event, yung mga malaki event, like UAP, NCAA, even yung mga outside of that league, mag-join ka sa mga school-based organization muna. School-based organization. Oo. Ito yung sa mga nag-aaral. Nag-aaral. What if, sa mga kakali natin na outside of school? Outside of school, hanap sila ng media outlet na pwede sila mag-apply. Mga online media outlet, meron yan. Online media outlet. So parang starter din na hindi muna doon sa malalaki. So usually ba pag nagsisimula, magkano ba ang kinikita ng isang sports photographer? Usually yung mga ganyan kasi mga we called it mga contributory photographers. Contributory. So does it mean walang bayad? Contributory, minsan pag okay na trato mo, depende kasi sa sa mga sa mga editors, kung gusto nila trato mo pag ginamit, babayaran nila. So meron naman. Meron naman. And average price nung bawat picture, no? Kasi 'di ba syempre parang binibili nila yung rights ng picture, tama ba? So pag binili ng isang media outlet yung rights ng picture, yung ownership ng picture na yun sa kanila na. Pero kinikredit ka pa din. Credit ka pa rin. Ayan. Pero magkano yung ganun? Sa isang picture? At least, ito minimum ngayon sa market. Depende sa outlet kasi. Meron sa Jaro, nasa yata ngayon At least 300 to 500 pesos per photo. 300 to 500 Minsan, pesos per photo. Depende pa sa Jaryo. Minsan mas wawa pa doon. So ano rin pala, hindi tama-tama lang. Hindi siya mataas, hindi siya mababa. Depende pa sa outlet na contributory ng retrato mo. So bilang sports photographer, syempre hindi ka naman laging merong picture na nakukuha, right? So recommend mo ba na paano ba 'yun? Full time ba sila? Or ano pa to? Pang-hobby lang or actually ang sports they do it professionally nung iba. They do it professionally. Iba part-time kasi kung meron kang mga media outlet, iba ginagawa ng part-time after job. Nagsusunod sila during the game. So recommend mo pa rin na meron kang alternate job Yes, to sustain yung daily at kailang needs mo, 'di ba? Yung pala 'yon. Meron din nag-full-time pero nagtatrabaho to sa mga big 3 media outlets natin sa Philippines. Ayan. Siguro about doon sa syempre kunyari nakapasok na yung ating mga kakalye. Ano yung mga masasabi mong tips, no? Syempre ano ba yung pwede pa nilang gawin to grow? After, 'di ba, syempre nagko-contribute na sila ng mga photos, 'di ba? Kumikita sila ng konti doon sa mga pa isa-isa or depende, no? Ano yung next step? Meron bang growth 'yan or meron bang kumbaga sa trabaho na pro-promote? Actually, what's the next step? Sa naman sa pag you work for a particular media outlet, ang inahabol namin dyan, sample through the years na experience sa photography, pag sa media outlet nagustuhan ka yung performance mo, ang inahabol namin dyan, maging chief photographer. Chief photographer. So yun yung next step, no? Yun yung pinakamataas sa amin. Pinakamataas. So ano ba yung mga usual na role? Usual na role kasi depende sa particular events na kinukover kasi. Meron kasi yung for contributory, meron tayo tinatawag na yung mga stringer photographers, yung mga sa news. Sa news. Tapos,
Meron din tatawag na wired photographers. Ito yung mga international photographers natin, like yung nagko-cover ngayon sa Paris Olympics, yung mga kinukuha ng litrato ron. Eh, para kang official photographer ng big event. No. Yung may wired photographers, ito yung mga photographers na ginagamit internationally, like yung mga ginagamit, nangyari Paris Olympics, ngayon, event ngayon sa Paris. Yung mga ibang litrato ron na walang media, na walang photographer doon sa site, doon sila kumukuha ng litrato nila. So parang yung photos na official na nilalabas ng Olympic para sa mga Bukod pa yung sa Olympic game, meron yung wired kasi ito yung mga wired photographers na binibili ng mga media outlet sa buong mundo. I see. So parang kumbaga sa news parang AP. Parang ganun. Ayan. Marami sila eh. AP, EPA, meron Reuters. Yun yung mga I yan. see. Magkano usually yung kinikita ng mga ganon? Actually, yung mga ganun, depende sa tatong lalabas eh. Wala ka dapat kamukhang litrato talaga. So ano ka rin siya? Based pa rin sa output. Oo. Hindi siya dahil sa hinyar ka na parang, for this specific event, ito yung rate mo. So talagang Depende dun sa picture. Kung gano'n siya kakaiba. Ganun po. Ayun pala, no? So ano talaga, swertihan din kasi syempre kung makuha mo talaga ng perfect yung moment, di ba? Ngayon, kunyari naging ka na promote ka. Ang yung sabi mo kanya yung pinakamataas. Chief photographer. photographer. Just to to give an idea to our listener, ano yung role ng chief photographer? Ang chief photographer, siya yung nag-check ng mga photos na pinapadala sa baba, sa grounds. So pag nag-submit ng mga photos, siya yung magsasala. Siya magsasala. Kumbaga siya yung magde-decide kung ito okay ba, ito hindi. Siya rin nagde-decide kung magkano, parang ganon. Hindi, may rate na binibigay yung outlet doon. Meron ng rate. So hindi pala siya yung Hindi. Outlet lang bibigay ng rate doon. Ayan. So usually ba full-time to? Usually, pag chief photographer ka, full-time kasi pag certain media outlet ka, full-time talaga siya. Full-time. Pag meron ka media outlet, I see. Pag wala. Ano lang, contributory ka lang. Contributory photographer. So, ang galing pala, no? Meron din parang roadmap. Yeah. Pero sa Pilipinas, ilan ba ang may ganung role? Ang kilala ko ngayon, marami-rami naman sila eh. Pero, napaka-eager na sa retrato talaga. Ang manggagaling talagang photographer itong mga to. So, parang nangangain ang buhay itong mga. Parang, hindi naman sa ganun. Minsan, they give free lecture din. Free lecture. Pero syempre, normal naman, no, sa industriya natin, kahit sa media, di ba, nagtutulungan naman eh. Pero ito, parang, since very small din yung community, no? Yes, So parang rin kayo, very close to each other na you share your experience, other photogs share also their experience. Ano yung pinaka-memorable or pinaka-magandang lesson na natutunan mo from other photog? Yung number one dito yung pakikisama. Sa lahat. Pakikisama. Sa lahat, oo. Sa lahat. Saka yung be humble at all times. So just to go back to the pakikisama, no? What do you mean by, syempre alam natin yung meaning ng pakikisama, pero as a photog, ano yung impact niya? Bakit kailangan mong makisama? Kasi alam mo yun, yung power of friendship. Minsan, meron kang pabor na gustong i-request, nabibigay naman. Sample, may kulang kang litrato. Nahihingi mo yung litrato na gano'n. Syempre kailangan mo rin kasi makumpleto yung picture. Meron kang set yung photo na kailangan mo na meron isa. Kasi minsan pagsagin ko minsan pare-pares sa litrato. Pero depende, nagdepende sa output ng photographer yun. Depende sa game, depende sa actual game mismo nang lumalabas yung litrato. Minsan may litrato kang kailangan. Sample, kailangan ko ng litrato ni John Mark on that game na during na-injure siya last time. Meron akong litrato nga. Na-request ako isang photo na. Isang photo. Meron akong magandang litrato doon. Pwede maka-request. Ganun lang. Ayun. So, importante, no? Actually, kahit saan namang trabaho, kailangan natin makisama. Kasi, yan actually, for me, not just for friendship, not just for mga requests.
ano kasi yan eh, parang pamilya na rin. Mm. 'Di ba? Mm. So parang, katulad before, just to share yung dati nagko-cover ako for Channel 4, PTV4. PTV4. Mm. Actually, yung mga taga-ABS, pinapahiram sa amin yung platform nila. Ay, opo. Mm. 'Di ba? So may mga ganon, pag nasa field ka, iba eh. Nagtutulungan. Kahit sa TV nakikita natin, merong, dati kasi 'di ba may network war pa eh. Yes, opo. Pero yung mga tao behind, ano yan? Magkakaibigan. Friendship yan, magkakaibigan. Naalala ko nga din minsan, parang nandun kami sa isang lugar, nagtatawagan pa kami kasi madaling araw yon, puyat lahat, pagod. Tapos, kahit hindi mo kasama sa tatawagin mo, gigisingin mo para magsabay-sabay kayo cover. So, nakakatawa din, no? Pero pagdating sa photography, ano pa yung beyond? Kasi, let's say, naging successful ka na. Ano yung pwede mo pang gawin para ma-maximize yung investment mo? Kasi diba sabi nila yung iba kasi yung linya ng mga photog na specializing on wedding. Iba pa, di ba? Ang dami nun eh. Meron naman nag-specialize sa, let's say, landscape, ang mga, kung ano-ano pang mga specialization. Ano yung nakikita mong, growth beyond sports? Kasi nakita ko dito, pag sports ka, napaka-versatile photographer ka na pag ganun eh. Lahat kaya mo lang gawin. Lahat kaya mo nang gawin. Mag-portrait ka, mag-landscaping ka, mag-events ka. Other side of sports photography, di ba? So, siya ba yung pinakamahirap? Siya yung pinakamahirap eh. Siya. Yes, kasi inaabangan mo, gumagalaw sila eh. Meron pang isang mahirap pa, yung bird photography. Pero, Sa ibon. bird photography. Ay, ito yung nakikita ko na ang gaganda ng shot, ang lalaki ng lente. Oo, mahaba Ay, yun. mga nagtatago sila. Oo, nagtatago Opo. sila. Gano'n katagal ginagawa yun? Just lang. Tsaka yung one of the hardest sa lahat, yung wildlife photography. So, iba pa yung bird sa wildlife. Iba pang wildlife. Ayan. Ano yung difference, no? Wildlife, more on... Mga tiger. Hindi, mga wildlife kasi ito yung mga kinukuha lang mga rare species ng mga animals like lions, yung mga ibon na rare. So, meron din pala dito sa Yeah. Philippines. Meron din na kumukuha rin. Pero mahal yung mga gamit dun. Oo nga eh. Kasi nakikita ko yung mga lente, kala mo hahaba. Ang diba? gamit nila at least meron silang 400 to 600 mm na lens. 400 to 600 mm. Oo. Magkano yung ganun? Yung mga gano'n, may na 300 to 500 isa. Lente pa lang. Lente pa lang. Grabe. Hindi pa kasama yung camera body at yung iba pang mga kit. Hindi pa kasama. Equipment, Hindi diba? pa kasama. Pero ano yung syempre, lumabas ka ng sports photography. Sabi kasi natin, mahirap siya. Isa sa pinakamahirap na. Let's say, trip mo lang, hobby mo, tumalon ka ng wildlife, invest ka ngayon ng mahal na camera. Actually, yung lente mo, yung body mo, yung pa rin gagamitin mo yan. Same body, Pero invest ka lang sa lente. lente. Pero saan mo pa siya pwedeng magamit? Or Kasi yung usually right now, yung naka-versatile na ginagamit natin ngayon sa industriya, basic kung gusto mo talaga lang kailangan for wildlife tsaka sa sports, 300 mm minimum. 300 mm minimum. Meron din 400, pero ito yung ginagamit na sa tennis. Pero nasa taas ka na nun. Oo nga, no? Bagay, yung tennis, ang bilis din ng Pero sa taas ka makukuha, hindi sa baba, sa taas. Sa taas. Oo. Ito yung, okay, ano siya? Ito yung mga nakikita natin. Yes, kita yung dalawang naglalaban. Yes. Meron din palang specific position. Meron din ng mga certain na ginagamit na post kung saan kang pupesto. Maganda. So ano to? Predefined, syempre. Hindi, binibigay ng ng PR yun. Kung saan kang pupesto talaga. Tapos sa World Cup, meron sa baba, meron sa taas. Syempre, hindi ka pwede pumili. Hindi. Pwede ka mamili pwede. sa basketball, pwede. Kasi meron namang pwesto sa baba, yung iba kasi kung sunong kakaiba, kung kumuha sa taas. Yung meron pa isang klase ng photography sa sports, yung remote photography naman. Yung remote naman, nakamount yung camera sa likod ng backboard. Parang sa NBA. Okay, Ganun. kakaiba yun, ha? Oo. So parang hindi mo hawak ang camera, Pero may remote ka sa taas. Remote. So, pipitik ka lang by pressing a button. Ah. Okay, bago yun, ha? Pero yung remote photography na yun, continuous yun.
Meron ka sa baba na kumukuha ka sa baba. Pag nag-remote ka, pag naka-remote sa camera sa mataas, shoot din yung sa taas. So, ano yun? Before the game, kinakabit na yung camera? Ah, Oo, naka- before the game yun. Before the game, kinakabit na yung Apo. camera? Night before the game. Before, saan mo lilaro ngayong gabi? Yung umaga pa lang, sineset up na yung camera mo. I see. Galing pala, no? Kaya pala, gaganda ng mga shots. Hindi, meron sa NBA ginagawa yun. Yung remote po to. Ginagawa talaga. Meron din gumawa din sa FIBA World Cup. Ang gumawa nun si Getty. Getty. Yes. Images. Getty Images. Ah. Ito yung website na nagpro-provide ng mga Sa mga stock images. Yes. So ang dami pa lang no, pwedeng kakitaan din ng Apotog kasi either ibenta mo sa ibang kung hindi man sa media mo ibenta yung picture, pwede mo siyang ibenta din sa mga ganong website. Saan pa? Saan pa pwede? Yun yung mga kung meron kang kilala sa mga malalaking stock galleries, pwede mo benta yung retrato mo dun. I see. Pero siguro pwede naman nilang malaman kung paano magbenta o mag-contribute. para doon sa mga nakikinig na gustong Pasukin na formally ang pagiging photog. Kasi ang photography kasi sa mga una hobbies lang siya, pero ang laking investment ilalabas mo talaga for photography talaga. Pero kung gusto mo magkaroon ng career, start ka muna talaga sa mga events photography muna. Events photography. Like sa events kasi marami yan eh. Marami pwede kang mag-bar. Bar photography. Ito naman yung mga nagpipicture sa bar habang nagpa-party yung mga tao. yes, yung nakikita natin sa mga Ganon. social media. Kasi may mga pwede kang mag-wedding kung gusto mo. O yung mga pang-advertising photography, pwede ka rin doon. Tapos kung gusto mo pang isa, yung pinaka okay rin na career yung maging fashion photographer. Fashion photographer, mas malapit to kay Mariam. Kaya sa tingin niyo naan niyo na po ba na pumasok doon sa fashion photography? Actually, natitempa akong pasukin yung doon. Sa aso nga lang, nandun yung kasamahan ko eh. Sabi niya, tol, mag-sports ka na lang. Bakit Pero- ano po yung sinabi niya? Na nagbago yung isip niya po na... Hindi kasi iba yung nakita nila yung ginagawa ko sa ginagawa nila. Kasi ang fashion photography kasi tsaka pageantry, iba rin sila kasi more on ramp naman sila. Tsaka more on face. Yes po. Unlike sa sports, action talaga nandun. Kasi yung nangyari na lalo MMA, napaka-technical shooting, grabe. Hindi siya madali talaga. Kasi yung focus nung lente mo, ipapasok mo sa loob ng cage para makuha mo yung action na gusto mo. Ganun pala. Tsaka yung sa MMA kasi bawal kumurap. Pag kumurap ka, sigurado palang kamali ka. Baksak na yung kalaban. Knockout na yung kalaban pag kumurap ka talaga. Pero pag ganun mga klase ng shoot, click ka na ng click Hindi. o Nakaabang kami dun. nakaabang talaga? Mm. Kasi siyempre, mauubos nga din naman yung memory mo kung click ka lang ng click. Hindi. no? Hindi ka nang basta click. Meron tayong tinatawag ng power of anticipation din. Lalo sa MMA, ang hirap talaga niya i-shoot. Kasi nga, meron ding mga instances na nagbaback focus yung camera mo dahil doon sa cage, doon sa chain mismo during the fight. May ganun eh. Sa bagay, nasa labas ka ng cage pala. So, very challenging, no? Yes, oo. Ang galing pala nung Ngayon ko lang nalaman, Oo. Very siya. Meron din sa boxing. Sa boxing naman, usually, nakapwesto yan sa baba o sa taas. Sa baba or sa taas? Sa baba naman kasi, nandun yung mga magandang aksyon. Pero, hindi ko pwede mo sa lumapit. Minsan kasi, may nangyayari kakaiba doon na, example, yung mga knockouts. Minsan nababaksakan yung mga photographers, ng mga fighters. Kaya mas usually ginagawa ng mga kasama natin sa boxing mga boxer photographers. Nandun sila sa taas, gumagamit ng 300 mm to 400. So, parang zoom na lang sila. Mas safety. Safe pa sila, oo. Ayan. So, mga kakali, dami nating natutunan today. Grabe. Ano pa lang tayo ngayon? Time check pa lang. 2:46 pa lang ng hapon. At syempre, mapapakinggan pa rin tayo sa DWBL 1242 Mega Manila tuwing Sabado 2 p.m. hanggang 3 p.m. Ayan. So, pag-usapan naman natin yung yung the other side
kanina pinag-usapan nyo kasi, duduktungan ko lang yung about sa recording, no? Kasi eto malapit sa akin kasi mahilig din akong mag-record lang kung ano-ano. Pero siguro para just to rewind. Syempre alam naman natin na you own a recording studio, 'di ba? And usually mga kakali ito yung ginagamit ng mga singer, pwede Voiceovers. nagvo-voice over, VO for short, no? Ito yung kunyari yung mga telenovela, Dubbing naman. dubbing, tatagalugin, di ba? Tagalize yan. So pwede Oo. gamitin yung kanyang facility. Paano, kanina nabanggit mo yung simula nun, di ba? Pero, how was it doing? Ito, challenging siya ngayon. Nagbabago yung landscape ng marketing ngayon. Dahil nga sa talent din. Minsan, may conflict yung talent tsaka yung producer. Hindi natin makukuha yun. Depende may ganun eh. Dahil nga yung mismong producer, may instance na kaya ayaw nung kabilang party. Dahil sa TF minsan, hindi maganda. Magkano ba yung pero in your case, di ba, ang kinukuha lamang sa iyo is yung pagrenta ng studio. Pero yung mga talent na nagpupunta doon is technically galing sa labas. Pero magkano ba yung kumbaga, let's say, Yung rate? Depende kasi. Depende sa paggagamitan. Tsaka yung mga rate nila minsan nakadisclose pa yan. Bawal sabihin. Bawal Yes sabihin. So nasabi niyo po na may mga nakakolab na po kayo. Meron na po ba kayong mga pumunta na mga artist doon na kilalang kilala talaga? Actually, reporter meron na pumunta ron. Reporter. Pwede ba natin bagitin? Pwede. Reporter naman eh. Sama naman sa industriya si Ed Lingaw. Ed Ligaw. So ano yung ginawa niya doon? Bali, nag-recording na siya doon for a international parang siya eh, international news channel siya. More on report? Hindi naman, lang siya, bali, in-interview lang siya ng isang international news channel. So ano ba yung difference? Kasi 'di ba marami kasi noong pandemic 'di ba, ang daming nagsimula ng podcasting, 'di ba? Ano ba yung advantage kapag nasa loob ka ng studio? Syempre, aside sa quality ng sound. Syempre, yung wala ka maririnig na outside noise. Unang-una yun. Very important nga naman, no? Yeah. Bawal ang maingay kahit yung napakaliit na noise. Yes, oo. Pangalawa doon yung yung sample. Yung pinakamahirap na studio ko kung nakapesto ko sa gilid ng kalsada. Ay, kasi narinig natin yung mga busina. Yes. Yes. Yo, kaya bigla na lang may tricycle na dadaan, Yes. or LRT, tunog ng LRT. Usually mga ganun talent kasi home studio sila. Sa madaling araw silang recording. Madaling araw nagre-recording. Yes. Pero syempre sa mga nagpa-podcast, they do it anytime they want eh. Pero maingay yung place mo. Maingay yung place. Para kang nasa lang. Para kang nagba-variety show na you're disregarding maingay man sa lugar na yan. Okay lang. Okay lang. Tanggap pa rin. Tanggap pa rin. Pero sa industriya ng voiceover tsaka sa production, that's big sa amin yun kasi bawal talaga maingay talaga. Sa audio box po, paano po ba in-ensure po na maganda po talaga yung quality? Kasi po, meron po akong isolated booth sa recording studio ko. Parang ganito. Pero, siya, ang size naman ng booth ko is 7 by 6 feet. So talagang walang Maririnig sa labas. galing sa labas. Opo. Wala. Pero syempre pag ikaw nag-record ka doon, may pang-listen naman sa labas. Ayun. Gano'ng kalaki na invest mo doon? Yung booth alone, nasa na yun? 80 to 100 na yun. 80 to 100,000 just for the booth. Booth lang yun. Hindi pa kasama yung mga microphone. Wala pa yun. Wala pa. Wala pa. Ano ba yung, syempre maraming klase ng microphone. Ano ba yung klase ng microphone na ginagamit sa mga booth na gano'n? Usually, condenser microphone ang ginagamit natin. Kasi itong ginagamit natin is dynamic microphone doon dalawa.
Dynamic. Yung isa nang ginagamit ni Madam Marian is broadcast microphone yan. Yes. Doon po ba kapag po ba tumatagal po kunwari po yung recording session po, meron po bang ina-add po ba dun sa rates or discount? May discount po ba? Package deal? Actually, ginagawa ko standard din yung rate for recordings. Kung dubbing kami, certain rate yun. Kung mahaba. Kasi ang dubbing kasi more on series yan. O gano'ng kahaba yung recording na gagawin. Kung gaano kahaba. Sample, mayroon akong moving idadub ngayong araw. Maghapon nyo lang gagawin yun, pero may rate yun. Unlike pag yung mga voiceovers, standard yung rate ko doon. May rate, particular rate ako doon. Pero meron ka rin bang mga talent na kinukuha? Kung kasi may maghahanap? Or you just really focus on renting out the space? Meron akong hinahandle din talents pag kailangan ng client talaga. Wala. Gusto nila, package ko na yung talent tsaka yung studio. Pina-package din siya. Oo, pwede ko siya i-package naman. So, sa mga kasi syempre, ano ba yung requirement para maging mag-BO? Syempre, alam nga natin yung boses, di ba? Boses Maganda talaga. yung boses mo. Pero meron bang specific na hinahanap? Depende sa needs ng client at depende sa gagamitan ng boses mo. So, etong na to, anybody can be a voice over actor. Ganun. Tama ba yung term? Voice over actor? Voice over artist. Artist. Yung iba ginagamit, voice over talent. Talent. Ayun. So, anybody, magkano yung usually ng TF niyan? Minimum at least, depende sa paggagamitan. Minsan, Depende rin. oo. So, laging depende, no? Actually, standard naman talaga. May standard rate naman, pero depende sa talent nung standard na ginagamit. Sample, may particular ABB na voice over. May certain TF yun. Going dun sa so, hinire mo sila, right? Yung ginawa nila for the client, ang ownership nun kay kay client na yon. Pero meron bang case na parang, uso rin ba parang merong habang kumikita yung movie, binabayaran din sila o hindi applicable sa BO talent yun? Hindi applicable kasi nga, they already paid yung TF nila. Bayad na sila nung una pa lang po. Sample sa dubbing, may TF yung mga yan. Pag inera na yun, okay na yun. So, one-time fee talaga siya. Pero ang laban sa dubbing naman, per episode ang laban dun. Per episode? So, marami ding marami Example, meron akong 38 episode. 38. Example, 38 Ako yung bida. Malaki, mahaba-haba yan. Mahaba yan, di ba? Ako yung bida. So, yun yung mga gustong-gusto nating maging racket, no? Kasi mas mahaba, mas malaki ang bayad. Yes, oo. Tapos magsasalita ka lang. Pero meron ba Hindi, ito? hindi ka magsasalita sa dubbing. Dubbing, magdadub ko talaga doon with acting yun. Ay, opo. Totoo po yun. Talagang, kunwari, umiiyak doon sa scene. Dapat umiiyak ka din. Hindi mo siya ma-act na boses lang po. Ano po? Hindi, makaka mo siya sa boses. Na umiiyak po? Umiiyak ka. Pwede pala yun. Pwede yun. So, hindi mo siya kailangang ipakita physically. Oo. Basta yung Boses mo, may labas mo na kung umiiyak talaga. Umiiyak talaga. Ang galing, no? Kaya mo ba yun, Maria? Voice acting kasi tawag doon. Ano po ba yun? Nag-workshop po ba sila? Meron akong kilala workshop ng voice acting. Pwede yun Kunwari, nahihiya ka lumabas sa TV, voice acting na lang yung papasukin mo na no? trabaho. Kasi, ano po? Yan yung sinasabi nating alternate job. Alternate job talaga siya. Sample, kung gusto mong ayaw mong parte ng face, pero meron mga dalawa yung voice mo, okay naman. Yan ako i-mention sa inyo, isang voice-over talent siya. Madalas siya maririnig sa radyo at TV. Magaling talaga siya. So ito rin ba yung mga naririnig natin? Di ba usually pag tanghali, may mga radio drama? Sa isa man yun, sa kabilang stasyon naman yun. Iba pa yun? Iba yun, oo. So, ano pala, no? Ang daming opportunity. Both sa photography at the same time sa pagiging VO. Di ba? And yun lang ang pareho lang doon sa dalawang na yon, pareho may gastos, yung investment na tinatawag. Yes. And hindi biro investment. Hindi. Pero syempre, ano ba yung mapapayo mo sa mga
Gustong pumasok sa mga gusto ganung talagang serbisyo. pumasok. Kasi syempre, yung iba baka half-meant pa, nagdadalawang isip, tapos biglang, ang sakit nung bigla kang gumastos, tapos, ay, hindi ko pala gusto, or hindi pala ako fit dito. Ano may mapapayo mo sa kanila? Dapat, kung gusto mo pasukin ng certain careers talaga, bulob mo dapat, hook or by crook, malugi ka man o maging success ka, move forward din talaga. So, walang atrasan. Wala talaga. Wag sugod na wala nang atrasan yun. Yun. Pero syempre, pag nagpursige ka naman, rewarding naman siya. Rewarding No? siya. Very I mean, it applies to, hindi lang naman sa photography at Sa lahat. Sa lahat ng, trabaho. Work of life yan eh. Speaking of work of life yan. Siyempre po, bila pong sa audio box po, tsaka po sa sport photography, paano nyo po napapagsabay po yun or nababalanse po yung time nyo? Scheduling. Hmm. Tapos may game ako ngayon. Ang game ko pa naman hapon. Pwede ko mag-coordinate ng umaga. Uy, pinagsasabay nyo po talaga siya sa isang araw. Depende kung may schedule ako ng araw na yun. Example, Wednesday, mayroon on game yung PBA. Pa-schedule client ang recording ng Wednesday ng umaga. Lagi umaga, mga 10 or 9 a.m. Recording na tayo. Wala namang case na nagpa-extend. Pero naman nag-extend, wala nang problema yun. I mean, meron naman na, Ay, meron po bang staff po doon sa audio box? Meron naman akong certain sound engineer na karete nun. Meron naman po. Kung meron nang kailangan ayusin sa voiceovers, meron naman. ayun. So mga kakalya, no? Narinig natin ang napakagandang payo Yes. ng ating guest for today. Yes, Ayan. May maraming salamat sa iyo, anytime, bro. pag-guest sa aming Yes. sa Usapang Kalye. At syempre, gusto ko lang batiin ng happy birthday ang aking kaibigan na Ayan. si Happy Dia birthday Reyes. po. Happy birthday. Ayan. Tapos, dahil no? Nagpasa tayo na 1 oras. 1 oras na, mga kakalye. Ang bilis. Ayan. So, dahil dyan, kami po ay muling magpapaalam muna. Yes. Once again, no, next week ulit, magkita-kita tayo, no? Every Saturday, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Dito lamang yan, no? Usapang Kalye dito sa DWBL 1242. At syempre, mapapanood nyo rin kami ng live sa Facebook page ng DWBL 1242 Radio. Ayan, at muli ako naman po si Maria Magazar. Sa mga gusto magbigay ng komento at suggestions, mag-email lamang po sa aming email na usapangkali@habnab.com at huwag kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook page na Usapang Kali. Maraming salamat po. Yes, ako naman po si Edison Tan, nagsasabing happy weekend. Yes. At ayun lamang, see you po at ayun, patuloy niyo po kaming pakinggan po sa susunod na Sabado. Inyong napakinggan ang programang Usapang Kalye nila Edison Gotan at Cliff Daluz.